May mga sandaling sa basketball. Hindi ito tungkol sa laro sa court, kundi sa laro sa likod ng mga eksena. At ngayon, may isang bagay na kakaiba ang nangyayari sa Lakers na dapat mong malaman bago pa ito sumabog sa balita. Kung sinusubaybayan mo ang bawat galaw ng team, napansin mo na ba na halos lahat ng kanilang mga trade at signing ay opisyal ng inanunsyo maliban sa isa, iyong pinakamalaking piraso ng puzzle. At iyon mismo ang dahilan kung bakit maraming fans ang nagtatanong, ano ba talaga ang plano nila? Isipin mo na lang, gumawa ka ng malaking desisyon, isang bagay na maaaring magbago ng direksyon ng buong season, pero pinipigilan mong ipahayag ito sa publiko dahil may bago kang plano na sinusubukan mong ipasok bago pa man magsara ang pinto. Iyon mismo ang ginagawa ng Lakers ngayon. At kung titignan mo ang detalye, mauunawaan mo agad kung bakit ito importante. Kamakailan lang, opisyal nilang inanunsyo ang bawat isa sa kanilang mga bagong manlalaro. Ang trade na nagbigay sa kanila ng bagong guard, ang mga bagong signing sa bench, pati na rin ang muling pagkontrata sa isang batang manlalaro sa two-way contract. Lahat ng ito malinaw at opisyal. Pero yung isang malaking piraso, ang sign and trade para sa isang bihasang center na kanilang inirekluta mula sa ibang team, hindi pa rin nila ito opisyal na inihahayag. At kapag hindi mo agad inaanunsyo ang isang malaking deal, kadalasan may dahilan niyon. Ang unang senyales na may nangyayaring mas malaki ay ang katotohanang opisyal na nilang binitawan ang mga karapatan sa lahat ng dating manlalaro nila. Mga pangalang minsan mong narinig noong nakaraang mga taon, mga lehendaryong manlalaro at mga role player na nanatiling bahagi ng listahan kahit hindi na aktibong naglalaro para sa team. Bakit ito importante? Dahil ang bawat isa sa kanila, kahit hindi na aktibong naglalaro, ay may tinatawag na cap hold, isang halaga na nabawas sa iyong available na budget kung hindi mo ito opisyal na binibitawan. Ang pagbitaw sa lahat ng ito nangangahulugan ng isang bagay lamang. Kailangan nila ng espasyo, kailangan nila ng puwang sa budget para sa isang bagong plano. At dito papasok ang kwento na tila hindi pa tapos. Ayon sa mga ulat, may isa pang manlalaro na matagal nang pinag-uusapan, isang forward na kilala sa kanyang atletismo at potential na maaaring maging susunod na piraso ng puzzle na ito. Ang kanyang kasalukuyang team, ayon sa mga ulat, ay bukas na sa posibilidad ng sign and trade. Hindi lang sa Lakers, kundi sa kahit sinong interesado. Malinaw ang ibig sabihin nito. Gusto na nilang bumitaw. Gusto na nilang magsimula ng bagong kabanata, kahit ibig sabihin nito ay pagpapaalis sa isang manlalarong may malaking potensyal. Pero narito ang hamon. Ang team na ito ay hindi basta-basta magbibigay. Gusto nila ng katumbas na halaga. At ito ang dahilan kung bakit tila natitigil ang negosasyon. Ayon sa ilang ulat, unang inalok sila ng kontratang tatagal lang ng 2 taon at may kabuuang halagang 20 milyon. Malinaw namang hindi ito sasapat. Ang hinihiling nilang bayad ay mas malapit sa 12 hanggang 15 milyon kada taon. At doon lumalabas ang tunay na tanong. Paano ito bibigyang solusyon ng Lakers nang hindi nasisira ang buong balanse ng kanilang roster? May 2 paraan sila para gawin ito. Una, pwede nilang gawin ito sa pamamagitan ng cap space. Ibig sabihin, kailangan nilang mag-alis ng ibang manlalaro, magbigay ng mga kontratang mabigat,
at maghintay na tanggapin ito ng ibang team na may available na budget. Ang problema dito, kailangan nilang isakripisyo ang ilan sa kanilang natitirang draft picks. Mga piraso na napakahalaga lalo na sa isang team na kulang na sa mga ito. Ang pangalawang paraan, mas malikhain, mas komplikado, pero potensyal na mas maganda ang kalabas. To ay ang pag-expand ng kasalukuyang sign and trade. Sa halip na gumastos ng cap space, pwede nilang ipasok ang bagong manlalaro sa parehong deal, kasabay ng center na kanilang kinuha. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang eksaktong tumugma ang mga sweldo. Kailangan lamang malapit. Halimbawa, 3 hanggang 5 milyon ang pagkakaiba. Kung babayaran nila ang bagong manlalaro ng humigit kumulang 12 milyon, ang kailangan nilang ipadala palabas ay malapit lang sa halagang iyon, hindi eksaktong pareho. Kung susuriin mo ang mga senyales, mukhang ito talaga ang landas na kanilang tinatahak. At kung tutuusin, mas makatwiran ito kaysa sa outright na pag-alis ng mga manlalaro. Sa halip na basta ibigay ang isang mabigat na kontrata kasama pa ang 1 o 2 manlalaro, mas mainam na hanapan ng paraan na kasali ang ikatlong team. Isang team na may malaking cap space para tanggapin ang kontratang hindi na kailangan ng Lakers. Sa ganitong paraan, magiging mas magaan ang epekto sa kanilang listahan at hindi nila kakailanganing ibigay ang lahat ng natitira nilang draft compensation. Kung ito ang mangyayari, isipin mo ang senaryo. Isang 4 na team na kasunduan. Ang orihinal na team kung saan nagmula ang center, ang team kung saan gustong lumipat ang forward. Isang ikatlong team na tatanggap ng isang kontratang hindi kailangan ng Lakers bilang kapalit ng espasyo sa budget. At siyempre, ang Lakers mismo bilang sentro ng buong negosasyon. Bawat panig ay kailangang makatanggap ng isang bagay, kahit pa hindi ito eksaktong katumbas ng kanilang ibinigay. Karaniwan, ang mga karagdagang piraso rito ay mga second-round draft picks, mga di-guaranteed na kontrata, o mga batang manlalaro na hindi pa gaanong nag-aambag sa laro. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, kung nararamdaman mong kailangan mong malaman ang susunod na kabanata, i-share mo ito sa iyong mga kaibigang basketball fan din. Baka sila rin ang naghihintay ng katulad na balita. Ngayon, bumalik tayo sa puso ng kwento. Bakit ito mahalaga sa mga fans? Dahil ipinapakita nito kung gaano kahirap ang pagbuo ng isang panalong koponan sa likod ng mga eksena. Hindi lang ito tungkol sa talento sa court. Ito rin ay tungkol sa negosasyon, sa pagtitiwala, at sa mga desisyong dapat panindigan kahit pa hindi agad makita ng publiko ang kabuuan nito. Ang management ay parang mga arkitekto na gumagawa ng plano nang hindi muna ipinapakita sa lahat ang buong disenyo. Dahil isang maling hakbang lang, maaaring gumuho ang lahat. Kung titingnan mo rin, ipinapakita nito ang katapatan ng mga koponan sa isa't isa. Ang team na pinaghihiwalayan ng forward ay hindi na rin gustong panatilihin siya. Gusto na nilang lumipat sa bagong direksyon. Kaya naman, kahit gustong-gusto ng maraming fans na manatili siya doon, mas malamang na magbago ito sa lalong madaling panahon. At kung babalikan natin ang issue ng budget, dito rin lumalabas ang isa pang mahalagang aral. Kung minsan, ang pinakamainam na desisyon ay hindi ang pinakamadali. Mas madali sanang basta-basta magbigay ng mga manlalaro para makakuha ng espasyo. Pero kung titingnan mo ang malaking larawan, mas mainam kung mananatili ang mga malikhaing paraan kahit pa komplikado ito, kahit pa kailangan pang makipag-usap
sa maraming general manager dahil sa huli. Ang layunin ay bumuo ng isang koponang may pinakamalakakas na kombinasyon ng hindi ganap na naiwan sa hangin ang hinaharap. Kaya sa ngayon, wala pa tayong tiyak na sagot. Wala pa tayong opisyal na anunsyo. Pero ang mga senyales, ang mga cap hold na binitawan, ang mga bagong player na inanunsyo isa-isa maliban sa pinakamalaking piraso, ang mga ulat mula sa mga taong malapit sa negosasyon, lahat ito ay tumuturo sa parehong direksyon. May malaking bagay na paparating. At kapag dumating ito, malamang hindi na ito simpleng dalawang team na deal. Malamang ito ay magiging isang komplikadong sayaw ng maraming koponan, lahat sumusubok makakuha ng bahagi ng benepisyo, habang ang Lakers naman ay sumusubok kumpletuhin ang huling piraso ng kanilang bagong roster nang hindi ganap na naiiwan sa wala. Sa huli, ang totoong kwento rito ay hindi lang tungkol sa isang manlalaro o isang kontrata. Ito ay tungkol sa katapangan na gumawa ng malaking hakbang, kahit komplikado, kahit may panganib, dahil naniniwala kang ito ang tamang landas patungo sa mas magandang kinabukasan. Iyan ang uri ng determinasyon na hinahangaan natin, hindi lang sa basketball, kundi sa buhay mismo. Kung sa tingin mo ay kailangan mong malaman ang susunod na balita tungkol dito, mag-subscribe ka, i-like ang video na ito, at i-on ang notification para hindi ka mahuhuli sa susunod na update. Salamat sa panunood at hanggang sa muli,